At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang desisyon mula sa Korte Suprema ang yumanig sa Kamara de Representantes. Tinanggal sa pwesto si House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez, isang hakbang na hindi inaasahan ng marami. Ang desisyong ito ay inilabas ngayong umaga matapos ang ilang linggong pagdidig kaugnay ng mga aligasyon ng pag-abuso sa kapangyarihan at paglabag sa ilang probisyon ng saligang batas. Ayon sa Korte Suprema, may sapat na basihan ng inihaing petisyon laban kay Romualdez, partikular sa umano'y paggamit ng pondo ng bayan sa mga proyekto na walang sapat na dokumentasyon at pahintulot. Sa kabila ng pagtanggi ni Romualdez sa mga paratang, nagdesisyon ng kataas-taasang hukuman na siya ay hindi nakarapat-dapat manungkulan bilang speaker ng Kamara. Agad rin ipinag-utos ang pagpili ng bagong speaker upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng lehislatura. Ngayon, usap-usapan na kung sino ang posibleng pumalit kay Romualdez. Isa sa mga nangunguna sa listahan ay si Deputy Speaker Rodante Marcoleta, kilalang malapit sa administrasyon at may matibay na suporta mula sa ilang miyembro ng Kamara. Ayon sa ilang political analyst, malaki ang tsansa ni Marcoleta na maupong speaker dahil sa kanyang karanasan at paninindigan sa mga isyong pambansa. Gayunpaman, inaasahan din ang matinding labanan sa loob ng Kamara habang pumipili ng bagong leader. Sa mga susunod na araw, asahan ng mas mainit pang kaganapan sa mundo ng politika. Magbabantay ang publiko at mga mambabata sa magiging kahihinatnan ng desisyong ito. Mananatiling bukas ang aming batas sa mga susunod na hakbang, lalo na kung paano ito makakaapekto sa mga batas at programang isinusulong ng kasalukuyang administrasyon. At yan nga ang mabalitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ngayon, ang nangunaga doon, PDP Laban. With 27.1 million. Ay, nako. Alam mo, Gadon, ang totoong nakakaawa, ikaw. Una, disbarred ka na. No? So, hindi ka na attorney. Sayang naman yung pinag-aralan mo. Tinanggal yung pagiging attorney mo. Pangalawa, hindi ka rin naman nananalo eh. Tumakbo ka nung pagkasenador, talo ka rin. At pangatlo, mas napatunayan namin talaga ngayon na si Larry Gadon ay bobo. Meron ba? Pang-apat, kung hindi ka pagawan ng gawa-gawang pwesto ni Marcos Jr. sa kanyang administrasyon, wala silang paglalagyan sa'yo. Yun ang matindi ko doon eh. Yung poverty alleviation, special assistant to the president, anak ng tokwa, kung hindi ka pa bibigyan ng gawa-gawang, anong ginagawa ng DPWH? Anong ginagawa ng DOLE? Hindi ba nila malaman kung gaano karami mga ipapayo kay Marcos Jr. para maibsan ang kahirapan sa ating bansa? Poverty alleviation special assistant, anak ng tokwa. Ganon. Night na. Isa ka na dun sa mga individual na ika nga tapos pagkatapos ng termino ni Marcos Jr., isa ka na rin sa mga matatapos, ika nga. Dito tayo kay ate, no? Nakita lang ho natin ang video na to sa social media. Gusto lang ho natin ibahagi sa ating mga kababayan kung ano nga ba ang tunay na dahilan. Bakit yung mga ordinaryong Pilipino mahal na mahal itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan nyo Bakit ito ko mga nga ba kababayan. pinaglalaban si Duterte? Lagi niyong Yan. sinasabi, ang dami inosenteng nadamay. For Aba, ano to yung mga linyahan nitong si Madam para siyang para siyang nagbo-vlog yung mga nagluluto ayos na parang voiceover ba Hindi ganun. kasi kung di nyo pupuksain yung mga adik, kayo naman ang pupuksain nila. Take the Yan. risk for better result. Ganun din naman yun. Kung di nila susubukang ubusin ng adik ang uubos sa inyo. Mamili na lang kayo. Sa mga nagtatanong, pati ako naniniwala sa research ng mga anti-Duterte. Natatandaan nyo ba si Aling Sheila? Kung di siya na-booking, malamang kasama siya sa mga research nyo in future. Sinasabi nyo na namang hi si Kitty. Mukhang lasing lang naman yung picture. Apakabayas ninyo. Yung iba nga umingiwi na pinagtatanggol nyo pa. Dami nang tatanong. Naku, ikaw naman Sheng. Huwag naman ganon. Ikaw tuloy-tuloy mo yung pagbablog mo yan. Madam, ibang klase. Yung iba nga daw ngiwi-ngiwi na pinagtatanggol nyo pa. Hoy! May binabanata. Mga ensaymada, Italianista vlogger, yung mga bayaran ni Marcos Jr. Binabanata kayo nitong si ate.
Ngiwi na daw, pinagtatanggol nyo pa. Ano bakit daw hindi inuunan ni Duterte ang puno ng adik? May mamagising kasi kayo sa realidad. Nagtataka kasi kayo bakit adik at mga pusher lagi ang nauuna. Ang laban kasi ng buhay, hindi patapangan yan. Pagalingan yan. Kung hirap kang masupi lang tindahan, alisan mo ng customer. Kusang magsasarado yan. Ang galing nung ano na no? Ang galing nung si ate na to. Ha? Hindi mo naman talaga mauubos yan eh. Ika nga, ubusin natin yung mga parokyano nila. Yung mga nagbebenta at yung mga gumagamit. Paburo tayo doon. Kasi kahit ano pang problema ang pinagdadaanan mo, hindi susi yung illegal na droga na yan. Imbis na mabawasan ang problema mo, lalong dadami pagka gumamit ka niyan. Sigurado, meron kang isang problema. Ngayon gusto mo solusyonan, gusto mo magpalimagdibang, gusto mo relax, ka nga, bumanat ka niyan. Yung isang problema mo na yon, imbis na mabawasan, yung isa na yon, magiging 1 milyon na problema yon. Kasi pagka nalulung ka dyan, iisipin mo na sinong nanakawan mo, saan ka i-score, baka mahuli ka, mapaparaning ka na, kung dami mong problema dyan. Di ba? Yan ang problema pagka bangag ka. O yung mga nasa Malacanang, pagka nawala na sa pwesto yung mga yan, mapapraning na din yung mga, hindi nila malalaman kung saan sila i-score. Kaya nga kung alam mong talo ang pagbira mo sa kanan, di sa kaliwa mo banatan. Bakit ko nga ba pinaglalaban si Duterte? Ayun, doon ako nagtatapos ang dahilan kung bakit pinaglalaban itong si Ate Cute, yang si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Dito sa bahagi ng video natin na to, alamin natin dito kay Senator Rodante Marcoleta kung ano ang kanyang mga ilalatag dyan sa pagkakaproklama, pagkakapanalo niya dyan sa nagdaang 2025 senatorial election. Pero hindi po tayo tapos sa issue ng Dayan, ha? Kasi tayo naman dito hindi para ika nga ng mga kandidato natin, hindi natin sinusulong yung manual counting na yan. Hindi recount, manual counting. Kasi hindi naman tayo nagbilangan eh. Ngayon pa lang tayo magbibilangan. Manual counting, hindi recount. Hindi tayo magre-recount kasi hindi pa tayo nagbilangan. Ang bumilang yung makina. So hindi ko kinukonsiderang bilang yun. Dayaan yung mangyari doon. Ang atin dito, kailangan magkaroon ng manual count. Manual counting. Yun ang atin dito. Manual na pagbilang sa mga boto. Yun ang kailangan natin. Hindi recount. Hindi pa nabilang yung mga boto natin. At hindi ako naniniwala nagkaroon ng tamang bilangan. Nagkaroon ng transparent na pagbilang yung mga makina na yun. Mga palsipikado yung mga yun. Walang kwenta yan. Ito kaya... Para makapanayam si Senator Rodante Marcoleta. Mads, magandang hapon sa inyo. Kasama si Senator Marcoleta. Exclusive! Yung klase naman talaga, oo. Net 25, palakpakan natin. Yan ang mga yung mga interview, ha? Siyempre, tipong, tayo dyan, kahit hindi tayo membro ng INC, tayo i-believe sa organisasyon na yan. Ibang klase sila. Nung nagsagawa sila ng malawakang rally, nung January, nakita nyo kung gaano ka-organisado, gaano ka-disiplinado. Diba? Nung sinabi nila na hindi na mapapanalo ng INC si Rodante Marcoleta, ano nangyari? Nag-top 6 siya. Tinalo niya si Lacson, Soto, Camille Villar, Amy Marcos sa paramihan ng boto. Mahusay ang mahusay. Kaya ngayon naiintindihan ko na kung bakit pinagkakatiwalaan nito si dating Pangulo Rodrigo Duterte ang INC dahil talagang organisado, sila yung matapat. Sila yung mahusay. Magaling. Pakinggan natin ito, game. Para makapanayam si Senator Rodante Marcoleta. Mads, magandang hapon sa inyo. Kasama si Senator Marcoleta. Yes, magandang hapon sa inyo, Wedge. Tuwing kasama natin ngayon. Hindi pa ready itong si Sen Marcoleta. Sabi niya, okay na, sige na, diretso mo na. Hindi ko naririnig. Sige, diretso mo na. Si Senator-elect Rodante Marcoleta na fresh mula sa kanyang proclamation. Sir, kamusta? Ano po nararamdaman natin ngayon? Siyempre, masaya tayo sapagkat naihayag natin ang ating... Ako doon na lang ako sa reporter. Kay Ate Chubby na lang ako. Mga reporter ng Net 25 magaganda. Si Ma'am Eden Santos, itong si Ate Reporter. Magaganda. Magpapasalamat sa lahat ng kinaukulan na sumuporta sa atin. Sen, yung Miro system, ayusin na natin. Kung sino man nakahawak ng Committee on Electoral Reform,
pag-usapan mo natin ng maigi, magkaroon nun ng hearing in aid of legislation kung bakit ang daming overvote. Kung bakit iba ang linalabas na resibo doon sa binoto ng mga botante. Yun. Alam naman natin kung sino yung pinakamalaking sumuporta sa atin. Hindi ko lang siyempre masabi ng Sasabihin ko na, mga kababayan nating taga-INC, no? Talagang solido. Nakita ko natin yan doon sa pagtayo nila sa tama. Hindi ho dahil suportado nila si VP Sara o kung sino pa man. Ang panawagan nila noong January 13, magkaisa. Itigil lang impeachment. O pinagpatuloy nyo, yan tuloy na si Senator Isko. Wala kayong problema. Nagpatong-patong ang mga problema nyo. Ngayon yung impeachment na nalabas sa sambayan ng Pilipino na talagang nagkaroon ng bayaran diyan sa pagpirma ng mga congressman. O hindi nyo sinunod ang kagustuhan, ang gustong mangyari ng marami sa ating mga kababayan. Ilang bumoto ba kay Senator Rodante Marcoleta? Para ano lang, yung 15 million. Kasi ito talaga, diretso to sigurado si Senator Bato de la Rosa. 20 million na Pilipino na sinasabi na magkaisa tayo, itigil natin yung impeachment na yan. Anong ginawa ni Tabaluslos? Tinuloy. Anong nangyari? Nag-number 1 ang mga kandidato ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Nanalo itong si Senator Rodante Marcoleta. Pero malaki-laki yung nangyaring dayan. 16 million, mga kababayan 16 million overvote. 16 million. Paano na lang kung yung 16 million na yun, meron isang boto itong si Atty. Vic Rodriguez. Paano na lang yung majority dun sa 16 million na yun, let's say 13 million, Duterte nang binoto ng mga yan. O malamang sa malamang, ibang letrato ang nakikita natin ngayong mga panahon na to sa mga nanalo ng pagkasenador. Tama, mali. Kaya tayo dito nakikiisa sa panawagan na magkaroon ng manual na pagbilang sa mga boto. Yun. diretso. Pero alam naman ng buong Pilipinas kung sino ang talagang sumuporta para na may panalo po natin ang ating kandidatura. Pag upo sa Senado, ano po yung mga panukalang batas na priority po ninyo? Ay, hindi ko naman itinago yan Talagang gustong-gusto kong maibaba ang singil ng kuryente sa ating bansa at talagang pagsisikapan nating magawa yan sa lalong madaling panahon. Alam kong mahirap yan sapagkat napakarami ang stakeholders dyan at alam natin ang mga babangkain natin dyan. Ngunit, alam ko na may pamamaraan naman sa batas at kung pag makakatulong lahat ang aking mga kasama dito sa Senado, yun naman ang aking inaasahan. Palagay ko makakamit natin yan. At lalong-lalo na yung pangkabuhayan ng bansa natin, kailangan na natin talaga itong iangat. Marami talagang hirap na sapagkat ang presyo ng mga bilihin ngayon, lalo na ang pagkain talaga, hindi na umaabot yung malit na kinikita ng mga pangkaraniwang magagawa. Wedge, meron ding linya ng komunikasyon kay Senator Marcoleta. Baka meron kayong gustong itanong ni Weng? Ang ganda ng talaga itong si Senator-elect Rodante Marcoleta. Maganda yung mga niya, plataforma niya. Hindi naman naitago yung kuryente, presyo ng pagkain. Yun kasi yung urgent na pangangailangan ng ating mga kababayan. Impeachment, urgent na pangangailangan, hindi ho. Urgent na pangangailangan dito, presyo ng pangunahing bilihin, kuryente. Yan ho mga importante mapag-usapan ngayong mga panahon na to. Pero nakalatag na yung impeachment. Questionin daw ni Sendante kung yung pagkakalatag na yan, sumunod ba sila sa alituntunin ng impeachment o sa paghahain ng impeachment o marami silang linabag. Kasi kung yung pag-uumpisa ng proseso mali na, lahat ng ginawa nila na yan, puro mali na ho yan. Yun yung atin dito. Kaya kailangan mo nung silipin talaga kung baka nga di nga tayo sigurado kung meron talagang impeachment. Kasi yan si Kong Dante, yan si... Sorry Sir Risen kakamali ako Pero tayo, alam nyo, talagang dyan, mahusay ho yan. No? Yung pagkakalatag ng yung mga ensaymada at talyanista, mga dilawan at mga pinklawan, bantay kayo kay Senator Rodante Marcoleta. Baka inaasahan nyo may impeach itong si VP Sara o matutuloy ang impeachment na yan. Maya-maya pala, hindi naman pala, di ba? Dahil maraming pagmamalabis
naganap sa sa pagkaka-impeach ni VP Sara dyan sa House of Representatives. Kaya tanungin na lang natin itong si Congressman Toby Chango. Di naman na niyan, kumbaga, transparent naman yan. Senator, hindi ako sanay ng Senator. Senator Marcoleta, napansin namin kanina dun sa iyong mensahe ay medyo naging emotional po kayo. Pwede ba namin malaman ano yung rason bakit parang emotional po kayo dun sa inyong mensahe? Pansin ko din, medyo ika nga, medyo makabagbag damdamin ng konti yung mga litanya nitong si Senator Rodante Marcoleta doon sa kanyang talumpati. Napanood nyo naman, di ba? Hindi na natin ginawa na reaction video. Gusto ko ipasadaan nyo ng isang beses. 12 yun, wala lang si Kiko Pangilinan. Ilinatag ko lahat ng speech talumpati ng mga nanalong senatorial candidates sa kanilang pagkakaproklama kahapon. Doon sa huling video natin kagabi, kung napanood nyo yun, yun ho lahat ng mga sinabi ng ating mga kandidato, yung mga nanalong pagkasenador sa nagdaang eleksyon. Emotional ba ako? Sa tingin ko, sinabi ko lang yung dapat na sabihin sapagkat nalalaman ko naman kung ano ang kalagayan ng bansa natin. At mas nakararami pa itong gusto na lang, puro akusasyon na lang. Pinakamaganda solusyon. Tulungan, hindi yung hidwaan. Yun ang importante. Di ba? Yang mga ganyang klaseng sana, okay Pagka sincero ang nagsasabi, naniniwala tayo. Yung solusyon, tulungan, hindi lang patutsadahan, sisihan sa kung ano pa man, di ba? Naniniwala tayo pagka yung mga litanya na yan nanggagaling dun sa mga individual na yung mga lumalabas na salita sa mga bunganga nila, hindi parang nanggagaling sa bubutas ng ilong nila, di ba? Yan mga ganyang klaseng litanya. Pagka yung si Rodante Marcoleta, sinabi niya, dapat kailangan natin solusyon sa mga problema. Kailangan natin hindi turuan. Yan ayon doon sa sinasabi ni VP Sara noong mga nakaraang buwan. Hindi, hinayaan nyo na lang sana akong magtrabaho kasi marami tayong problema. Anong ginawa nyo? Yarin lamang nandyan na yan, Sen. Alam nyo na kung gagawin dyan. Ako talaga, inaabangan kong sumalansan tong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa Senado kasi hindi ho ika nga sa lahat ng naging senador sa mga nakalipas na kongreso, sa nakalipas na isang dekada, 2 dekada, masasabi ho natin na maihahanay ho natin itong si Rodante Marcoleta doon siya kung ika nga di kalibre 38 ika nga 30 ka, di ba ko? Kaya kung ako'y naging emotional man, palagay ko nabigyan ko lang ng emphasis ang gusto ko talaga sabihin. Sapagkat sa pagsisimula ng trabaho para ayusin mo isang bansa, kailangan walang gulo. Kailangan may pagtutulungan. Kapag hindi tayo nag-umpisa sa pagtutulungan, baka kung saan tayo mapunta. Yun lang naman ang gusto kong bigyan ng diin sa aking pagsasalita. Grabe, itong si VP noong mga pagpasok ng administrasyon, di ba? Siya, talagang all out ho siya. Gustong-gusto ho niyang tumulong. Gusto ho niyang, yung unity na pinagmayabang nila, binandera nila nung nagdaang eleksyon. Talagang gustong tayuan ni VP. Kaso ang problema, itong mga ambisyoso dyan sa House of Representatives, hindi ho nila napigilan yung kanilang paglalaway. Paglalaway sa pwesto. Paglalaway dyan sa mga matataas na pwesto sa mga susunod na panahon. Kaya ang nangyari, imbis na maisaayos ang unity, maging okay ang unity, nagkanda hindot-hindot ho. Dahil sa mga kabalbalan itong si Tambaluslos. Dahil sa pagiging inggit. Anong inggit-inggit? Kung gusto mong mahalin ka na sambay ng Pilipino, magtrabaho ka, kagaya ng pagtatrabaho ng mga Duterte, ayusin mo yung Tacloban, ayusin mo yung Leyte. Gawin mong gawin mo yung mga kuryente, lagay mo sa ilalim ng lupa. Gurgurin mo yung mga buwang diyan sa Leyte at yung mga nagdudurog. Gurgurin mo. Yung mga nagtitinda ng droga, gurgurin mo.
Sa gayong paraan, makikilala ka, mamahalin ka ng iyong mga kababayan na talagang ang mga ordinaryong mamamayan dyan sa Leyte, talagang gusto mo mapangalagaan. Yun ang dahilan kung bakit minahal ng ating mga kababayan. Yan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy mo ako. Hindi pansarili. Yun ang gusto ko kasing itama. Hindi pansarili ang pagsiservisyo, kundi pagsisilbi sa higit na nakararami. Senator Marcoleta, pwede bang kayo ay maging tulay or bridge para po pagkasunduin ang, sabihin natin, magkakaibang partido dyan sa Senado? Kasi kung patuloy po magkakawatak-watak yan, kahit napakaganda ng mga panukala, wala mangyayari kung pag maglalabanan lang po parati. Oo, ako naman, nakalaan na maging tuloy tayo sa pagkakaisa, sa pagkakaunawa lahat ng Ano yan, pag yan nagsabi ng ako'y naniniwala naniniwala ako tayo dyan. Sincero yan eh. Hindi yan kagaya ni Chis Escudero. Hindi yan kagaya ng kung sino-sino nagsasabi ng pagkakaisa. Noong nanawagan ng pagkakaisa ang INC, pagkakaisa talaga. Lumabas sila, nagkakaisa sila doon sa isang adhikain na i-address natin yung mga maiinit na issue, kumbaga yung mga problema ng bansa natin. Tigilan natin impeachment. Ay, hindi sila nakinig. Yan. Senator si Rodante. Lahat ng stakeholders para umunad ang bansa natin. Nakalaan ako na ako ang gawin nilang tulay. At ako siguro ang kung kinakailangan pilitin natin sila, ay gawin natin. Baka sakali magkaintindihan kami. At doon sa ano na yun, pagkakaintindihan, ang pinakaunang hakbang dyan, Sen, maiuwi sa Pilipinas ang aming pinakamamahal President Rodrigo Duterte. Nagulat tayo dun sa message, akala ko natin, buti na lang, hindi pala yun. Kaya napatahimik tayo, sabi ko, ano nangyari dito? Ay, tama, teka lang. 1, 2, tama. Di ba? Yung paghilom, pagkakaisa, ang pinakaunang akbang dyan, Senator-elect Rodante Marcoleta, makauwi sa Pilipinas si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sa gayong paraan, mapag-uusapan na natin yung pagkakaisa at kapayapaan. Pero habang nandoon sa daing Netherlands, ang leader ko, namin, at karamihan sa mga kababayan nating nagmamahal sa Pangulong Duterte dahil sa pinakita niya serbisyo sa ating mga kababayan, hindi o magkakaroon ng tapat at tunay na pagkakaisa dito sa bansa na to. Hanggat hindi na uuwi ang presidente namin sa Dahig, papunta sa Davao City. Hanggat hindi nangyayari yon, malabo pa sa sabaw ng pusit na magkakaroon tayo ng ganyang klaseng usapan dito sa bansa na to. At malamang siguro, alam na rin, kasi yung sugat. Hindi maghihilom yung sugat na yan habang nandun sa Dahig si Tatay Digong. Kagaya ng nangyari dito sa mga Marcos, hanggat hindi napalibing sa libingan ng mga bayani itong si Marcos Sr., yung sakit ng loob ng mga Ilocano, hindi nawala yan. At ang pagpapalibing na yan, alam naman natin kung anong kadahilanan niya. Hindi yung dahil doon dahil sa binoto ng mga Ilocano si Tatay Digong. Hindi doon, kasinungalingan yun. Pwedeng sabihin ni Tatay Digong na hindi, mahirap Sa susunod na lang na administrasyon, doon yung papag-usapan. Presidente na yan, magagawa nyo. Yun, kumbaga, yun ang tama, yun ang naaayon sa batas. Kaya yun ang ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kung yan, hindi labag sa batas ang pagpapalibing kay Marcos Sr., hindi yung gagawin yan ni Tatay Digong. Maniwala ko kayo sa akin, abogado yan. Ngayon, kung talagang yung panawagan ng pagkakaisa, ang ating, kung gustong tumalima ng administrasyon, ng kung sino man sa pamahalaan, kailangan ho natin mapag-usapan muna yung mga kaparaanan kung paano natin maibabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bansang kanyang pinakamamahal. Ayun. Siguro one last point po, Senator Marcoleta, bukod dun sa mensahe ninyo kanina, may mensahe pa ba kayong gustong iparating sa mga kababayan natin na sa tingin ninyo dapat mabigyang diin sa kanila? Ayun nga, yung gusto kong mabigyan man diin ay iwasan na natin yung paligsahan sa pagsisisihan. Ang kunin na lang natin,
makahanap tayo ng mabubisang pamamaraan para sa pagunlad ng bansa. Hindi yung batuhan ng walang patid na akusasyon. Samantalang ang kinakailangan ay makahanap ka ng lunas para sa napakaraming problema ng bansa. Wala nang ihigit pa rito eh. Yan, sincero yan. Pagka sinabi niyang ganyan, ibig sabihin yun ang laman ng puso, yun ang kailangan, yun ang dapat nating gawin dito sa bansa na to. Pero kung yung mga litanya na yan, manggagaling dito kay Bamakino, kay Kiko Pangilinan, malaking kabalbalan. Malaking kasinungalingan yan. Pero dahil yung mga litanya na yan, nanggaling kay Senator Rodante Marcoleta, tayo'y naniniwala. Sa dami ng problemang ito kapag hindi natin ito in-address at paano natin na-addressin kung paragi na lang na ito, nakaharap na naman tayo sa impeachment. Kailangan maintindihan nila eh. Ito lamang impeachment na parang nakabara sa lamunan natin. Paano mong malulunok ang pagkain mo kung barado ang lalamunan mo? Nag-aaway-aaway ang ating mga opisyalis. Alam mo, itong dapat na mabigyan ng din sa kanila, maintindihan nila na walang patutunguhan yung pag-aaway-aaway. Yan ang gusto kong bigyan ng din. Sa una pa lang na pagkakataon siguro na pag-usapan natin ng impeachment siguro, gagawa na ako ng paraan na itiigil na natin ito. Ewan ko kung kaya nilang isulong yan. Pero sa ganang akin, doon pa lamang siguro na pag-uusapan ng 20th Congress siguro sapagkat hindi na matatapos sa 19th Congress ito eh. Kapag dating sa 20th Senate halimbawa, magkakaroon na dyan ng diskusyon. Magkakaroon dyan ng debate palagay ko eh. Hindi ko malaman paano nila ilalaban na ang impeachment na isinulong ng 19th Congress ay parang ganun na lamang, itutuloy mo na lamang sa 20th Congress ng walang kaukulang mga batas na maaaring mapagsaligan. Dito lang. Ay, shoutout kay Jingy Luistro ha. Yan ang makakasagupa mo. Tinanggal-tanggal nyo dyan sa mga committee dyan sa House of Representatives. Tinanggal-tanggal nyo sa chairmanship, sa mga membership ng mga komite. Pati dyan sa committee on appointment, tinanggal nyo rin itong mama na to. O, ngayon, nasa na yung mga maaangas na kesyo. Kung pasensya na, di ka makakapag-motion kasi hindi ka kasama sa committee. O, ngayon, ano kayo? Nasa na yung mga mayayabang na binabanatan itong si Rodante Marcoleta na Senator, Congressman, pasensya na ha, you cannot make any motion because you're not part of this diba? Ganon doon nila binabanatan yan eh, hanggang umalis na lang. Kasi pwede naman nung magsalita. Kung dumaldal-dal ka dyan sa mga komite, para mailagay lang sa record na nagsalita ka. Pero hindi ka pwede mag-motion kasi hindi ka kasama doon. Pero yung si Senator Marcoleta, nung mga kapanahon na rin, hindi kasali. Magsasalita ako dyan. Hindi ako kasali, hindi. Pupunta ako dyan. Nantaw ko, dadala ako madaming hopya dyan. Ibigyan ko yun. Diba? Yan ang niyan eh, yan ang mga diskarte niyan eh. Hindi siya kasali sa komite, pupunta siya, magsasalita siya. Ngayon susubukan niyang gumawa ang matindi dito. Tatanggalin siya sa komite niya, membership o vice chairmanship o chairmanship o, di ba? Tatanggalin siya. Hindi man siya aabisuhan o Rodante Marcoleta, wala ka na ha. Papalitan ka na namin, ibibigay na namin dito kay Joel Chua o dito kay Valeriano, kung kanino mang Poncio Pilato yung komite mo, ha? Walang walang aso o pusa o wala ka na ha, tanggal ka na namin. Walang ganoon. Magkakagulatan nilang pupunta sa isang komite itong si Rodante Marcoleta. Sa pagkakakalang, kasama pa siya. Magugulat siya. Magmumusyon siya. Oy, teka, di ka nakasama. Huwag ka na magmusyon. Pamira, di ba? Ang kukups ng mga kasama niya doon. Ang kakapal ng mukha talaga. Sa totoo lang. Ngayon, ito ang tanong. Ace Barbers, Dan Fernandez, Paduano, Abante, nasaan na yung mga maaangas na inaagawan pa ng hopya itong mama na to? Nasaan kayo ngayon? Ang ay gusto ko nang tapusin. Dito lang kailangan na nating pagtalunan. Dapat mo bang i-turn over sa 20th Congress yung ginawa ng 19th Congress? Yan ang issue dyan eh.
Oho. Senator Marcoleta, si Wedge po ito, may mga lumalabas sa social media na gusto po kayong iluklok bigang magiging Senate President ng papasok na 20th Congress. Nako, sino kaya yung mga nagtutulak na yan? Sino yung mga nagtutulak na yan na gawing Senate President yung si Rodante Marcoleta? Sino yung mga yan? Magtaas ang kamay. Ano to kayo? Kasama ka pala, PH. Tingnan natin. Pakinggan natin to si Senator-elect Rodante. Sino raw ang magluluklok sa akin? Parang ipinupush po yan ng kayo po mga si netizen. Pusulo. Wala, pwede, okay? Yan naman pala di ba? Para maging Sen, SP Marcoleta.